Mga political analyst nga ba ang mga ito, mga kababayan? O baka mga anal lang? Oh, walang list, mga kababayan, dahil binasa nila, mga kababayan, ang takbo ng pamumulitika itong kay VP Sara. At bagamat aminado ang mga ito, mga kababayan, na talagang malakas si Sara Duterte at malaki ang tsansa niyang manalo sa pagkapangulo sa 2028, mga kababayan, at kinakailangan ng mga bangag na mag-unitain, mga kababayan, para matalo si Sara Duterte. Isa lang ang kanilang napuna. Bagamat ang ratings ni VP Sara Duterte ay tumataas, mayroon naman daw itong napakalaking butas. At kung ano ang butas na yan, mga kababayan, nasabi nila kay Sara Duterte, panoorin nyo po ha, butasan kayo natin yung mga dila nito, no? Oh. Kailangang bumuo ni PBBM ng matinding sanib puwersa. Dapat daw makipagsanib puwersa na si Bangag, mga kababayan, sa lahat ng mga anti-Duterte para matalo si Sara. Kung gusto raw nitong maharang ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028, ayon kay veteran Kaya ngayon, presidential advisor Gabriel Claudio, wala pang ayan mga kababayan, mga presidential advisors to sila kuno dati. Ni presidential advisor ni Tabako, mga kababayan, yung yung nasa dulo, ng pustiso ang ngipin. now na standard bearer na kayang Hindi yan, yung isa pa. tumapal sa bise. O yan! Yan ang may sabing mayroon dang malaking butas si Sara. Anong butas yan na Sa The sasabi Spokesman mo? Visionario News Channel, sinabi ni Claudio na posible ito ang dahilan para Posible. mapilitan ang Pangulo na pag-isahin ang oposisyon at Oh. ang kanyang mga kaalyado. Kainsuka sila. Yan ang sinasabi mo. Eto sila share daw, mga kababayan. Spokesperson na ni Panot. Noynoy Aquino o Aquino. Pagbasa natin dati yung bata pa tayo, mga kababayan. Ano to Aquino? Sabi nila the best president daw. Sila lang din ang may sabi. Yung mga dilaw ang ngipin, mga kababayan, dilaw ang utak. Sa perception po nyo, o forecast nyo, Forecast who ha? among the current aspirant ang makakalaban ni VP Sara? Wala pwede, mga kababayan, na mayroong kakalaban, pero yun talagang lalaban kay Sara ng ngipin sa ngipin, wala, mga kababayan. Ngayon, wala pa lang nag-emerge ng kandidato Ultiveros, Diyos ko Lord, hirap nga yung manalo sa sa pagkasenador. on the side of the administration. Do you think they can put a Within the candidate? administration by itself or Wala. At ang win rate ni VP Inday sa politika, mga kababayan, is 100%. Kagaya ni Tatay Digong, 100% win rate. Yang si Virus, ilang beses na yung natalo. In coalition with? Yes, oo. That's more of a That's probably possibility. the only chance. Sa ngayon, Ang only chance daw, mga kababayan, magkoalisyon. Kaya nga, ang problema dyan, mga kababayan, kahit pa itotal lahat ng kanilang ratings, mga kababayan, sa oposisyon, matatalo pa rin sila ni Sara Duterte. Kahit pagsama-samahin silang lahat. that the anti-Duterte force will have a Sige. chance against Who do you think Sara Duterte. Sino? Sino nga? be doing the coalition? What Wala! Walang masagot! what forces will Ala, coalesce? tingin ko si Ito pati mga dilaw, mga kababayan, ito si Leserda, Liberal Party, yung panot na yan, ha? Yan yung, mga kababayan, habang, ito yung Claire Castro dati, mga kababayan, habang nagpipress con, nahulog ang microphone, ha? Biglang na, ay, Diyos ko Lord, pabatsong-matsong, tapos biglang na, mga kababayan, lumambot, nagulat. BBM will be compelled, will be forced to enter into a coalition. Koalisyon ng mga bangag. Wala na rin unitain, mga kababayan. Ito na talaga, next na unitain na talaga ito. Nag-unity ang mga tae. Your party and the Liberal, yung mga kalaban nila. Kukuha doon si bangag, mga kababayan ng kandidato. By the way, I'm not a liberal. I'm not. Sinuka na niya, Hindi daw siya liberal na, Pero kanipanot, spokesman. Liberal Party member. Bayan o Bigla ka napatingin eh. Oops! Wala na. Tingnan nyo, mga kababayan, pati sila, nasusuka na sa kanilang sarili. Yung spokesperson ni Panot, sinuka na, hindi ako liberal, the yellow. Pero may butas daw Eto, may butas. Diyos ko, Lord. Anong butas yung pinagsasabi mo, mister? Siguraduhin mo lang na hindi masama yung butas na sinagsasabi mo. pagtumbo ng bise. Ano kaya ang butas si Sara, mga kababayan, sabi niya? It's a matter of strategy lang.
Oh. So, I think isang very effective campaign that they can wage, that they can run against Sara Duterte So, ang posibleng ibala nila kay Sara daw, mga kababayan. is the fact, well, alam ng lahat, no, na Sara is closely identified with Ano? with China. Ayun, wala eh. Yan ang sinasabi mong malaking butas. Hindi nga butas yan. Kaya ano yung sinasabi butas? Kaya naman pala mga kababayan, lately, parang ginagawa nilang issue na magkalaban tayo ng China. Hindi yan butas para kay Sara. Sa makatuwid, addition pa yan mga kababayan sa kanya. Dahil eto mga Pilipinong may matitinong utak mga kababayan, alam nila na kung si VP Sara Duterte ang magiging presidente, hindi na tayo magkakaproblema sa China. Hindi na natin makikipagyera. Babalik ang dating mga kababayan sitwasyon kay Tatay Digong. Nung panahon ni Tatay Digong, nakuha ba ang natin mga kababayan? Nakuha ba ang ating teritoryo? Hindi. Nakuha ang ating teritoryo nung panahon ni Panot. Dahil si Trillanes ang naging negotiator. Hindi nga makapangisda nung panahon kay Panot mga kababayan. Tapos, nung panahon ni Tatay Digong, wala namang nakuhang teritoryo sa atin. Anong pinagsasabi nila pinamimigay? Wala. Si Panot ang namigay and Dilawan. Tapos, yung mga mangingisda mga kababayan in-interview. Pasalamat sila na umupo si Tatay Digong Duterte dahil never sila nakapangisda doon mga part mga kababayan na inukupan ng China. Never sila nakapangisda dati sa mga nagdaang mga presidente. Kay Tatay Digong lang. Ngayon, hindi naman nakapangisda dahil si Bangag inaaway ang China. So, bakit butas yan ni Sara? Plus point pa nga yan kay VP Sara. Pero sige, sa inyo, butas yan. Anyway, hindi naman kayo boboto kay Sara din. The latest survey, this is December, I think, of 2025. Okta Research, ang survey na yan. Variable. Indicates that 82% of voters of the Philippine population Bakit mataas pa rin ang rating si VP Inday kung sa gayon, kung butas yan? trusts the United States more than China. Hindi yan. Paano maiko-connect kay VP Sara yan? Si Sara Duterte, pagdating sa pagpipiliin siya sa Amerika at China, wala siyang pipiliin. Pipiliin niya ang Pilipinas. Hindi naman tayo mamimili laban sa China at China at Amerika mga kababayan. Dahil unang-una, pipiliin talaga natin ang Pilipinas. Ang gagawin natin, neutral tayo sa dalawa. Hindi naman pakikipagkaibigan mga kababayan talaga na pro-China ka na dahil hindi mo inaaway ang China. Hindi lang talaga inaaway ni VP Inday ang China dahil marunong siyang makipagdiplomasiya mga kababayan Hindi kagaya nito si Bangag. Parang wala na talaga mga kababayan utak. Kung di raw Di yan butas! Ikaw ang may butas bunganga. Nagamit ito laban sa mga Duterte, magiging hamon ito para sa sino mang tatakbo sa pagkapangulo. Mga kababayan, na nila Parang sinuggest na nila na gamitin yung isyong yan para sa laban sa mga Duterte para mabutasan ang kanyang kandidatura. In your dreams! Sama-sama para sa isang Sino yan? out ang mga kaalyado ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Aroy ang mga pinklawan mga kababayan. Ito na sinasabi na sama-sama ng babangag muli. Nakakatawa yung mga kalaban ni Marcos dati mga kababayan. Ayan na, nakikipag-alyansa kay Marcos Bangag. Pero tikom si Senator Bam Aquino ng tanong Pagpag! kung napag-usapan ang 2028 elections. Ambisyosa din ito si Bam, no? Hoy, Bam, sa totoo lang, duda nga kami kung nanalo ka ba talaga kasama ng Kiko at ni sino pa ba yung nanalo mga kababayan? Si Pagpag at si Kiko. Sina Lacson at Soto. Duda nga tayo kung nanalo talaga ang mga ito. Dahil alam nyo na mga ugali na mga, kumampi sa bagoong Pilipinas. Ito ang agenda report ni Hannah T. Reunion Pagpag! kung ituring ni Senator Bam Aquino ang pakikipagkita niya kay dating Vice President Leni Robredo. Matagal na raw silang hindi nakakapagkita ng mga kapwa niya oposisyon. Kabilang sa Wala kami reunion pake. ang Leni Kiko tandem noong 2022. Ay, At nako, sila ang mga Senator reject mga kababayan. Tingnan nyo. Ay, Diyos ko Lord. Ang mga reject ng lipunan, mga kababayan. Andiyan din si, tuluging senador na si Porky Drilon, mga kababayan. Duda tayo, tatakbo ulit yan sa sa 2028. Na mahinga lang yan ngayon. At
At malamang sa malamang, ipapasok na naman yan mga kababayan ng mga budget. Diyos ko Lord, dadami mga kababayan ang mga senador na magdilaw. Ito no, dapat, pag-upo ni Sara mga kababayan, isa sa dapat silipin niya, itong COMELEC mga kababayan, dahil duda talaga tayo sa mga animal na itong pinagagawan George Garcia. Ontiveros kasama sina Representatives Ay, Cheryl may saba pa! at Laila de Lima. Oh, may panot din isa, oh. Nang lumitaw ang pangalan ni VP Lenny pagdating sa usapang Kung ako sa iyo, lutang, ngoy lutang. Huwag ka nang bumalik sa nasyonal, dyan ka na lang sa Naga. Nakakalimutan ka na namin eh. Oh. 2028 elections. Pero sabi ni Aquino, maiging tanungin na lang ang dating bise kung may balak pa itong tumakbo. Hindi pa muna sinagot ni Aquino kung may united opposition na ba sa Buti na lang no si mga kababayan Marojas na himasbasan, hindi na tumakbong muli. Pero nagpapansin mga kababayan nagpost na kanyang anak tapos nagmura. Sabi niya, ang laki na daw ng kanyang anak, Jutang Ginemes. O ganyan, siraulo ba to si Marojas? sunod na national elections at Ang nakafocus pagpag, daw oh. sa pinilang magkakaalyado sa mga kasalukuyang Diyos nangyayari ko, sa Lord. bansa, kabilang ang kanilang advocacies. Ay nako, mga tain mga tain na to mga kababayan. No? Hindi na ito naka-recover ba? Merong mga ganyang moves for 2028. Mahalaga na nagsasama-samang iba't ibang mga grupo. Sama-samang Hindi lang para babangag. sa sarili ngayon. No, kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. Yung mga problema ng bayan ngayon napakatindi. Ito lang hearing natin, nakakalula na yung mga problema sa edukasyon. Huwag na nating hintayin yung next elections bago magtulong-tulungan. Ngayon pa lang magtulungan na tayo para sa Magtulungan kayo! Kabilang sa mga Mga isinusulong ni talunan! Aquino sa Senado ang pagpapabilis ng pagtatayo ng classrooms. Tulong-tulong. Ito na sinasabi nila mga kababayan, nagkakaisa na ang mga reject, mga bangag, grupo ng mga bangag. At ang Cadena Bill Patakbuhin mo na mga tulpo. Go! Tingnan natin kung nasa ng angas. na minamandato ang full disclosure ng government transactions sa isang digital portal para ma-access ito ng publiko. Pasado na ito sa third and final reading sa Senado. Ang kapa-oposisyon naman ni Aquino na si Ontiveros. O yan mga kababayan, no? Sabi niya, naghahanap talaga kami ng winnable na daw mga kababayan, kandidato. At siya na daw iyon. Diyos ko Lord, winnable ang mukha mo. Nagkasana ng kauna-unahang consultative meeting sa publiko pagdating sa pagbuo ng anti-political dynasty bill. Bakas sa mga ngiti ni Ontiveros. Bakas sa kanya mga ngiti, ang ngiti. Pag-asang maipasa na raw ang long-delayed bill na ito. Asa ka pa. Oh. Sa halip na serbisyo publiko sa ordinaryong Pilipino, Ginagamit lang nila yung propaganda mga kababayan, huwag kayong maniwala. Hindi yan papasa. Dahil ang konstitusyon ng Kongreso ngayon mga kababayan, majority, political dynasty. personal na interes at pakinabang na Akbayan. ang madalas na nagiging sentro. Salot. Sa panukalan ni Ontiveros, bawal mahalal o tumakbo ang isang individual na related sa isang politiko. Gusto namin bawal ang mga NPA. Hanggang fourth degree of consanguinity. Ibig sabihin, yan ay minsan sila. Ganito rin ang pagtingin ng Anti-Dynasty Network. At para naman sa isang lokal na opisyal sa Yan mas mabuting unahin nila mga kababayan yung mga party list dahil mga walang kwenta mga walang kwenta ang tumatakbo sa party list mga kababayan. Mamamayang liberal, Diyos ko Lord. Yes, dilimaw pagpapasa ng Akbayan. pagkalukalang kontra dinastiya na Imposible numero uno ang akbayan mga kababayan sa eleksyon. Liar. Talagang mayroong lutong Macau dyan mga kababayan dahil ilang beses na yung natalo yung akbayan. Ngayon, 3 ang kanilang congressman. Sa na rin kasi noong Shut up! 2015 ang reforma sa sangguniang kabataan. Ayon sa National Youth Commission, ito ang kauna-unahang legislation na may anti-political dynasty provision. Asa pa kayo? Nakasaad na bawal ang isang SK candidate maging related sa isang nakaupong opisyal hanggang second degree of consanguinity. Susunod ng Komite ni Ontiveros ang iba't ibang probinsya para Ito virus, alam mo kung kung gusto mong mayroon talagang chance na papasayan, huwag kang alisin mo ang pagbumukha mo dyan. Malas ka Nawawalan ng credibility mga kababayan kapag ang nasa likod na, eto mga virus na to. Rating mga kababayan, eto sina virus, wala ito. Sablay ito mga kababayan, yung rating pag-uusapan. kaugnay sa anti-political dynasty ngayong Pebrero. Kabilang dito ang Laguna, Bacolod at Cagayan de Oro para sa mambabatas. Nangangampanya ka lang Ambisyosa ka rin. Nakasaad ng
mismo sa konstitusyon na kailangan Bakit hindi nyo sinali si Trillanes? ng panukala kontra dinastiya. Pero sa 4 na dekada mula nang mabuo ang konstitusyon, tila natenga na ito para sa agenda. Hanaki! Milyonaryo News Channel. Ngayong final na ang desisyon ng Korte Suprema patungkol sa impeachment ni VP Sara. May mga bagong standards na inilatag ang SC. Ay, nako, na sa tingin standards! maging ng isang framer ng 1987 Constitution ay nagbago sa nakasulat sa saligang batas at nagpahirap para umusad ang isang impeachment Wow, impossible dream na daw, sabi ni Tuta. proceeding. Sa unang issue, ayon sa SC, nilabag ng Articles of Impeachment ang 1-year bar rule na nagbabawal sa pag-initiate o pagsisimula Tapos? ng higit sa isang impeachment proceeding sa loob ng 1 taon. Sa kaso ni VP Sara, ang Alam na namin unang yan. impeachment complaint na inihain laban sa kanya noong Disyembre ayon sa SC ay maituturing ng nagpasimula ng impeachment proceeding. Dahil ayon sa SC, ang reklamong hindi sinama sa order of business ng Kamara sa takdang panahon ay maituturing ng nag-activate ng 1-year bar rule. Kaya lumabas na illegal na ang pang-4 na impeachment complaint na inihain noong Buti nga. February 5, 2025 ng at least 1/3 ng House at ipinasa bilang Articles of Impeachment sa Senado. Ngayon, mga kababayan, ginagamit nila ang loophole. Nag-activate ang parang binakunahan na nila. 1-year bar rule. Nagbakuna na sila ng bangag, mga kababayan. Paliwanag na isa sa mga framer o miyembro ng komisyong nagsulat ng 1987 Constitution na si Attorney Rene Sarmiento na iba na ito sa text at kahulugan o intent ng saligang batas at paglihis sa naunang desisyon ng SC ukol sa issue. Sige, kasuhan ninyo. Korte Suprema. Kayo na lang pumalit sa Korte Suprema dahil kayo ang nag-i-interpret eh. Ano ang definition ng initiation or pagsampa ng reklamo sa House of Representatives? Dalawang elemento po eh. One is a complaint filed a member of the Sino ka ba? Sino ba tong gunggong na ito, mga kababayan? House or a complaint filed by a verified complaint filed by a private citizen endorsed by a House member. Okay? And Tapos? then included in the order of business within 10, ngayon, is it calendar or session days? Sabi natin, 10 calendar days. And, nakalagay, and refer to the Committee on Justice. The word is and, conjunction eh. It is not or. But dito sa ating new ruling, yung pag-file, that to include that and no referral to the committee if not acted upon. Hoy, ang sabi ni Drilon is wala na kayong magagawa dahil ang Korte Suprema talaga ang last arbiter. Is amount effective dismissal. Nawala yung and, naging or. So, pagbabago naman ng ating saligang batas yan, kasi the word is and not or. Dapat magkasama yung dalawang twin requirements of filing and referral to the Committee on Justice. Sige. Ngipin mo, laki. Ito na ang mga bagong kondisyon na inilatag ng SC kung kailan magsisimula ang 1-year bar kapag ang impeachment complaint na inihain sa pamamagitan ng Ngayon, 1 year pa lang. Hindi na 1 year. Unang mga patikim pa lang, mga kababayan. Inabuso agad ng mga bangag ang loophole. Grabe talaga ka abusado na itong mga mga kababayan, no? Itong mga bangag. ang first mode o verified complaint na inihain ng sinumang miyembro ng House o mamamayan na may endorsement ng kongresista. Mamamayang liberal? Dapat ito ay properly verified at endorsed at na-refer sa Committee on Justice. Pangalawa, kapag ang properly verified at endorsed complaint ay hindi isinama sa order of business ng House of Representatives within 10 session days o di kaya ay hindi ni-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days Tapos? sa kabila ng pagsama dito sa order of business. At pangatlo, kung walang pinadalang articles of impeachment ang Kamara sa Senado bago magtapos ang kasalukuyang termino ng Kongreso. In short, hindi na pwedeng iitsipwera lang ang isang naunang reklamo. Hindi na itsapwera. Ang session days, paglilinaw ng SC sa motion for reconsideration ay calendar Mas date. mabuti na yan, mga kababayan, at mayroon na talagang guidelines. Hindi yung lang, itong kongreso, yung parang sila na mismo, mga kababayan, ang gumagawa-gawa ng kanilang rules. Parang mga syunga. Kung kailan may sesyon ang Kamara.
Kaya di gaya ng unang sinabi ng SC sa naunang desisyon, mas maaga na sa February 6, 2026 na tapos Hoy, wala. Hindi yan sinabi ng Supreme Court. ang 1-year bar mula nang inihain ang Iklaro nyo muna. Pero anyway, mga kababayan, mayroon silang backup ang mga pare at mga madre. Nagsampa. Nagsampa ngayon. Diyos ko Lord, ang mga kababayan, matrimonyo at mga padre. Sila ang nanguna dahil gusto daw nilang masipa na si Sarah, mga kababayan. Hindi nila sinabing may kasalanan si Sarah, ha? Sabi nila gusto daw nilang managot. Gusto lang nilang sagutin ni Sarah ang mga bintang. Diyos ko Lord, sila ang nagbibintang. Wala silang ebidensya, mga kababayan, na concrete na talagang nagnakaw si Sarah. Wala. Gusto lang nilang sagutin daw ni Sarah, kaya pinailan ng impeachment. noong Stupid! December 2024. Ito ang dahilan kung bakit January pa lang ngayong taon may mga nag-file na ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Nauna nang sinabi ng Wala din. Ano din yan? Baka ma-technical din kayo dyan. na kailangan din sumunod sa due process ang impeachment proceedings. Sa unang desisyon, sinabi nito na kailangan bigyan ng pagkakataon sumagot ang respondent sa mga aligasyon bago ang transmittal. Sa sagot nito, sa Wala nga kopya yung mga for kongresista. reconsideration, iginit nito ang need for due process. Pero sinabing Need for sa ilalim speed. ng second mode of impeachment, kung saan at least 1/3 of the House na ang nag-endorso ang pagkakataon ng respondent na mapakinggan sa buong articles of impeachment at ebidensya laban sa kanya ay mangyayari sa paglilitis sa Senado. It will be difficult, I think, for impeachment proceedings to prosper, no? Kasi may maraming kondisyon na sila na binanggit. Dilawan pala ito, mga kababayan. Ito yung mga kinuha ni Kurikong.com. The House has to comply with this. Otherwise, if we not comply, Sila daw ang nagpanday ng Constitution, Diyos ko Lord. magkakaroon ng constitutional conflict, no? So, yung one is yung initiation, no? Yung pagsampa ng reklamo. So, dapat aktuhan kaagad ng House, no? So, hindi pwede mag-dili-dali, mag-delay. Otherwise, malalabasan ng 10 session days, no? At yung 3 session days. Pangalawa, yung requirements of due process of law na medyo pwedeng gawin ng House, pero it will delay the proceedings, no? Delay. Anong gusto nyo? Bilisan tapos walang due process? Ungas. Kasi yung exclusive power of the House to impeach, maapektuhan. But what happened in this ruling, Willard, mukhang lumampas sa tungkulin nilang judicial. Wow. Ikaw na lang mag-Supreme Court. Tapos na ang panahon mo, panot. Hindi pala panot ito. Dilaw. Kung kayo ang gumawa ng konstitusyon nyo dati ni Kurikong Aquino, pues ngayon, manahimik ka dahil hindi ka na wala ka ng bilang. Intent ng framers of the Constitution, Willard, na it should be a powerful tool to exact account. Baka ito ang illegal luminary ni mga kababayan nun, ni Tuta Soto. Accountability. Ay, stupid din na si Soto, mga kababayan Ang powerful tool na ito. Bukod sa dapat may kasamang ebidensya ang inihaing reklamo, dapat daw Natural! nabigyan ng kopya ang lahat ng miyembro ng Kamara. Oo nga, para sa mahirap ba yung gawin, mga kababayan? Hindi naman, di ba? Talagang, lang sila, mga kababayan, gumagawa ng rason para hindi nila masunod ang batas. kanilang impormasyon. Sa kabila ng desisyon na ito, iginiit ng Korte Suprema na hindi nito pinapawalang sala ang Vice Presidente at pwedeng ulitin ang mga reklamo at ipinauubaya na ang kapalaran nito sa Kongreso. Not just one, but 3 impeachment complaints na ang kinakaharap ngayon ni VP Sara. Tatlo na. Ayon sa bagong grupo Mga pare at mga matrimonyo, mga kababayan. Diyos ko Lord, nanguna sa impeachment. complainant, hindi lang ito usapang Grabe, mapanghusga, mga kababayan. Masyado ang mga patrimonyo. Mapanghusga. politikal, issue na rin ng moralidad. Moralidad. As if naman, hindi mga immoral. Ang nandun, mga kababayan, sina Dilima, Diyos ko Lord, ang mga kababayan, nakipag-jerjer daw sa sa driver niya, si Dayan. Umamin siya, mga kababayan, na boyfriend niya. May asawa pa yan si Dayan, ha? Detalye sa agenda report ni Joan Yan ang Manalo. immoral.
Tatlong impeachment complaint na ang hinaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Matapos maghari ng mga miyembro ng religious... O ayan ang mga matrimonyo mga kababayan, mga satanas ang itsura. Yan nga sinasabi natin, ang mga ugali nito is borderline na mga kababayan sa pagiging satanas. Konti na lang, satanas na. Actor at mga abogado ng impeachment complaint laban sa bise ngayong araw. Inendorso ito ni ML Portolos Representative Yan pa. Tapos sasabihin nilang morality. Yan ang numero 1 immoral daw. De Lima na isa rin sa mga endorser ng pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Pasado alas 12 ng tanghali, dumating ang mga complainants sa tanggapan ng House Secretary General kasama ang kanilang lead counsel na si Attorney Amando Ligutan. Halos katulad ng pangalawang impeachment complaint ang kanilang grounds for impeachment. Na betrayal of public trust, culpable violation of the Ulit-ulit na lang, no? Constitution, The same bribery, thing, graft pating. and corruption, The same at iba thing. pang matataas na krimen. Giit ng mga complainant, impeachable offense ang umano'y maling paglustay ng hindi bababa sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at ang 112.5 million Meron ba pesos tamang na paglustay? Yung term pa lang nila mga kababayan, sablay na, maling paglustay. Bakit? Meron ng tamang paglustay. Lustay pa rin yan. Si Marcos mapanglustay sa pera mga kababayan. Yan ang manglustay. confidential funds ng Department of Education noong si VP Sara pa ang kalihim nito. Nakasaad din Bakit sa ang COA reklamo walang ang sinasabing kamalian? pagbabase sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Bangag. at mga kaanak nito. Diyos ko Lord, hindi yan impeachable. Ang hindi umano pagdeklara ni VP Sara sa kanyang SALN ng kanyang kompletong properties at interests. Bakit na hindi? Hindi pagdeklara. Tapos ang kanilang mga kababayan, ebidensya dyan si Trillanes dahil sabi ni Trillanes, bilyones daw pera ni Sara. At Diyos ko Lord. pagsasagawa umano Trillanes ang inyong ebidensya. political destabilization dahil sa naging partisipasyon niya Kung maggawa man ng political destabilization si Sara, matagal nang wala yang si Bangag. Inoffer na mga kababayan Tumanggi lang si BP Inday mga kababayan. Tumanggi lang dahil magkakagulo. sa hakbang ng maisog prayer rally na naghikayat umano sa mga militar na patalsikin si PBB. Diyos ko Lord, kung gusto pang patalsikin mga kababayan, kung talagang greedy lang yan si Sara, tumakbo na yan presidente, hindi na binigay sa'yo, bangag ka. Can we give a free pass to the Vice President? Shut up itong itong abogago mga kababayan na win or lose, kita siya mga kababayan. Not two, but 612 million. Tapos, magkano ginastos para ipa-impeach si Sara? Ang bribery. Trilyon. Si Amy mismo nagsabi ginamit ang trilyones na budget mga kababayan via flood control fund na budget para ma-impeach lang si VP Inday. So, anong masasabi mo dyan, Ungas? We certainly believe, as a litigator, I certainly believe Mga hipokrito. Lalong-lalo na yung mga ang nakakagalit lang. Ito mga kababayan, expected ito sa dilema dahil yung talagang, di ba, ang nature nitong mga dilema mga kababayan, kagaya ng nature ng mga ahas na nangangagat talaga, mga langaw mga kababayan, ang nature na nagsasalot talaga ng peste. Ang nakakainis lang dito mga kababayan, itong mga pari, mga matrimonyo mga kababayan na ang nature nito dapat mga kababayan, maging relihiyoso, pagmamahal, pagmamahal sa kapwa. Yan ang dapat mga kababayan. Tapos ito, ang ginagawa mga kababayan, sumasakay sa kasinungalingan. Sila pa ang unang mga kababayan, ang husga kay Sara. Nanira, nakakahiya. that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached Sige, very strong case. Ang strong sa'yo, amoy. Parang sinukpa din mga kababayan, Parang the noy-noying ding itsura, documents Bunjing, of the Vice President proving allegedly dream on. how she spent the millions of Shut up! Tapos na tayo dito mga kababayan. Eto, madriyaga ang With kanilang that court decision. Madriyaga na naman, Diyos ko Lord. Kung yan lang, wala na. Ngayon pala, surrender na kayo. Eto mga matatabang mga mga kababayan, Diyos ko Lord. Pari ba ito mga kababayan? Mukhang mga impacto, no? Mukhang maka-impacto mga kababayan. Hindi na to pari. Impeachable offense nito. So ang usapin po ay hindi lamang political, hindi po kami
mga politicians. Kaya nga, bakit nandyan ka? Bakit nakikiepal ka dyan? Hindi ka politician. Ubarin mo yung sutana mo, ungas. Dahil, uulol ka ng tao ng mga parokyano. Hindi namin gusto na gamitin mo ang magiging pari mo dyan sa inyong propaganda laban kay VP Sara. O kahit sino mang mga kababayan. Ubarin nyo kung gusto nyong sumali-sali dyan sa politika, walang problema, pero huwag kayong magpakilalang pari, Diyos ko Lord, Alam nyo mga kababayan, sagrado yung kanilang damit ng ganyan, Pwede nga kang makapulong mga kababayan kung susuot-suot ka ng ganyan. Kagaya ng uniform sa military. Pwede kang parusahan mga kababayan kung magpapanggap kang pari. Ganyan kasagrado ang kanilang damit mga kababayan. Tapos itong gunggong na itong mga paring ito, ginagamit sa politiko mga kababayan, politics. Sana parusahan ito ng Diyos mga kababayan, itong mga jablong ito. Borderline satanas sa itong mga buwisit na to. We believe there is moral concern. Wala nang liig din wala na Magkano? Patrimonyo? Ilang maleta? Nandito po kami muli and we pray. Ay, nako, hindi ka pakikinggan. Malamang sa satanas ito na mga kababayan, nagdadasal. Dahil hindi na ito makadiyos mga kababayan Baka jablo na to. Itong mga taong ito, mga kajablo na. Congress, impeach, Impeach Forthwith. Impeach Sara now. Impeach Sara now. For the cause of truth. Gusto pa nilang malaman mga kababayan ang katotohanan tapos impeach na agad. Samantalang mayroon lang alam na natin ang totoong kurakot si Marcos. Ayaw nila. Mayroon narinig ba tayo sa kanila? Wala. Ganyan ka hypocrite mga kababayan itong mga taong ito, mga ulol. Yan lang talaga na masasabi natin, mga ulol. Due process, kami po naninindigan na sa paniniwala po namin. Isa rin ito, mukhang, Diyos ko Lord, huwag kang magpabundok ha, baka pagkamalan kang NFA ha, padre, patrimonyo, delikado ka. Na oportunidad ito. Na Ibisigan ito baka mga kababayan, mayroon kasi mga usap-usapan na marami daw mga NPA sa nakapasok na sa simbahan. Hindi natin sinasabing sila ha, pero nararapat na imbestigahan mga kababayan itong pag-infiltrate ng mga NPA sa mga paaralan, sa eskwelahan, mga teacher, saka sa simbahan. ang pangalawang pangulo para sumagot. Hindi natin sinasabing ikaw ha? Hindi nasagot at sinasabi po na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. Pagkakatuan. Ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon itong impeachment na ito. Ganyan pala. Gusto mo malaman ang kasagutan, impeach mo agad. Stupid. Ay isang legal na pamamaraan na Ito, stupido ka. Yan ang masasabi namin. batay sa konstitusyon. Matatandaan din na Tingnan nyo ang kanilang mga kababayan. Patrimonyo. Yan ang inyong mga hanay. Noon yan ang mga legal funds Ano ka ba, patrimonyo? at iba pang complainant. Sagot, patrimonyo. Ano ka ba? Impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Wag naman sana patrimonyo etong aming hinala. Sana mali kami. Pangatlo ring impeachment complaint laban sa Dahil VP. disgrasya. Kaya pa siyang i-endorso ito. Ang mga grounds po hindi po nalalayo. Disgrasya ka talaga, patrimonyo, kung mahuli ka. If ever lang na tama ang ating hinala. Buti nga sa iyo kung mahuli ka, patrimonyo. In case lang. Doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi rin po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds si Saba. ng more Saba than pa more! one-third of the House of Representatives last year in endorsing and transmitting in adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version. Si Jonel Saba, kumusta na? I must say, At dahil marami raw itong supporting evidence, sigurado raw ang mambabatas Marami pang na supporting papasaso evidence sa daw. pagsusuri ng House Justice Committee ng sufficiency in form and substance. Umaasa naman ang mga complainant Walang na laman itatuswit din. agad sa tanggapan ni House Speaker Bogie D ang kanilang reklamo. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Bilyonaryo pa more. Personal namang binisita ni VP Sara ang mga pamilya ng biktima na lumubog na MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Yan dapat paglaanan nyo ng trabaho mga ungas. Ito ang daming trabaho ng Pilipinas mga kababayan, inuuna tong pamumulitika. Kaya walang
Kaya nag-negative ang rating mga kababayan dahil walang trabahong na ipapakita, puro pamumulitika. Ito na si VP Sara inaabala nyo na lang. Ng official endorsement ang OVP para mapilitan ng NBI na magbukas ng hiwalay na investigasyon sa trahedya. Kasunod ito ng mga reklamo ng mga kaanak na hindi raw transparent ang Coast Guard at mabagal ang paghahanap sa higit 30 individual na nawawala. Kaya mabagal kasi puro pamumulitika ang ginagawa ng mga bangag. 45 katao na ang Mga kumpirmadong bangag. nasawi. Tuluyan na ngang ibinaon ng House Justice Committee ang mga Isalin yung ibaon niya mga budas. complaint laban kay PBBM. Wala na. Absuelto na si bangag mga kababayan. Bakunado na. Sa kabila ng mga habol Sana nga sa pila puwet na ng ilang mambabatas, tinusok ang naindigan bakuna, no? ang komite na kulang sa sustansya ang Kulang-kulang ni kayo din mga reklamo. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad. Aprobado na sa House Committee on Justice ang committee report at resolusyon na nagdedeklarang insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ika-4 na araw ng pagdinig ng Justice Committee, bago pagbutohan ang committee report, umapila pa sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino Ay, nako, titinyo. at Caloocan City Representative Yan nakakatawa yung dilaw. Mga utak dilaw mga kababayan, no? Parang mga, ay nako, talaga mga visit. Kunwari, gusto ma-impeach si BBM, tapos wala, binasura niya mga kababayan. para questionin ang report. Sabi ng mga kongresista, hindi sinunod ng komite ang Section 5 ng Rules of Impeachment kung saan hindi ipinasok ng komite ang ilang mahalagang detalye ng reklamo sa report. I would just like to note that this is an incomplete discussion Wag natin nyo. Mga kababayan, kakampi ng bangag. Budol lang yan. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.